walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, ito syempre pagod galing school. So yon, so ang daming ginawa, ang init-init pa. Pero syempre fresh overload pa rin ang lola ninyo, di ba? So yon, kararating ko lang as in talaga. Naglalakad kasi ako every afternoon from doon sa kanto papasok dito sa loob ng bahay. Syempre para exercise ko na rin yun. Alam nyo naman, di ba, kailangan may exercise talaga yung katawan natin. By the way, kailan ba to? Nung Sunday, nagpunta ako doon sa Icon Siam. Tapos, may nakilala akong Vietnamese. Yung Vietnamese na yun, hindi siya manonood ng pageant. Nakilala ko lang siya kasi tingin siya ng tingin, tapos nagtanong siya sa akin, tapos yun, nagkwentuhan kami. So yun, so ang bait naman, tapos nakakipag-chat yung bonggang-bongga. Pero tourist lang siya dito. Pagkatapos, ayun nga, kanina umalis na siya. So parang 3 araw niya kami nag-uusap sa chat. Natuwa naman ako kasi parang nagkaroon ako ng bagong kaibigan, alam mo yun. Tapos sabi niya sa akin, I hope to see you again soon. Sabi ko naman, oo naman. So, yun, nakakatuwa, no? Kasi minsan talaga yung tao, hindi mo alam eh. Pero nakakatuwa kasi parang nagkakaroon ka ng kaibigan mula sa ibang bansa. Malay mo naman, di ba? In the future, maging kami. Charot! So, yun. So, eto na, Diyos ko. Marami kasi nagtatanong kung tingin ko daw ba si Antonio Porcil ay pwede bang manalo sa Miss Universe o pwede ba siyang maging first one, di ba? Kasi di ba, naalala natin si first one. At actually si first one labas siya ng labas sa iba't ibang klaseng pageant dito eh. Kahit ano na siya eh, tawag dito Miss Intercontinental. Tapos ang nakakalungkot, Miss Intercontinental na siya, natatalo pa siya. Katulad na lang doon sa Miss Universe. Miss Intercontinental siya pero lumabas siya ng Miss Universe Thailand, natalo siya doon. Tapos nag-first runner-up pa yung first runner-up sa Miss World, di ba, na si Nicolene. And then, ayun, sumali siya sa supranational. Ayun, medyo naka-jackpot siya doon. So, title siya doon. Kaya lang kasi ang ina-expect kasi, syempre, kapag title holder ka, pwede bang manalo ka na sa isang international pageant uli? O, di ba? Yung madali na lang ba masusungkit yung corona? Actually, ako para sa akin na, una, depende kasi yun sa pagkakapanalo mo sa international pageant. Ayan, katulad ni First Wang, nanalo lang naman siya doon, parang feeling ko by voting system, kaya siya nanalo doon. Pero kung iisipin mo, parang walang value yung pagkapanalo niya ng Miss Intercontinental at that time kasi hindi mo naman masabing caliber talaga siya in terms of communication skills. Caliber yung mga galawan niya. Pero kasi naalala ko noon sa Miss Intercontinental, nalaglag na siya sa semifinals, tapos pumasok lang siya sa voting system. Hindi siya kasama doon sa mismo talagang masasabi mong one of the contender. Tapos pumasok siya by voting system. Tapos yung nag-title na siya na ikinagulat ng lahat kasi nga, di ba, parang ang sinasabi, parang binili ang corona. Tapos parang at that time talagang sinadyang ibigay sa Thailand or na manipulate yung pageant. So, hindi mo masabi na talagang pwede. So, si First Wang ang ikalawang kandidata sa buong mundo na sumali from international pageant na title holder na. Kasi ang unang-una ay si, si Lara Duta. She's Miss Intercontinental din. And then lumabas siya ng Miss Universe, nag-title siya ng Miss Universe. Actually kasi, ibang kaso naman tong kay Lara Duta. Si Lara Duta talaga, in fairness naman sa kanya, magaling talaga siya pagdating sa communication skills.
magaling talaga siya pagdating sa performance. Yung nanalo siya ng Miss Intercontinental noon, parang feeling ko naman hindi naman na-manipulate yung pageant. Kumbaga, kusa talaga na siya talagang ipinanalo kasi magaling. O, di ba? So, magkaiba yung kaso nun eh. Magaling saka yung na-manipulate yung pageant. O, so, medyo hindi ganun kaparehas yun. So, marami nagtatanong na possible ba na matalo ang isang reigning queen na tapos lumabas sa ibang pageant? Yes, possible pa rin mangyari yon. Nangyari nga kay Perswang, di ba? Na title holder na siya, tapos lumabas siya ng Miss Supranational, naligwak siya. So, hindi kasi yan, depende kasi yan sa sa girls, kung ano ba talaga yung quality ng isang kandidata. Tapos, siguro isa din naka-apekto kay Perswang, kaya hindi rin to nakarating sa top 5 gawa nga ng yung kay Antonio Porcil. Maaaring bad trip din sa kanila yung yung organization at that time kasi nga 'di ba parang biglang sumali si Antonia sa Miss Universe Thailand at the same time naman na magkukumpit itong si Perswang. But nakita naman natin si Perswang, tinry naman niya yung best niya. Ngayon, si Antonio Porcil ba ay sure win ba sa Miss Universe? Ibang kaso naman yan. Si Antonia Porcil kasi, masasabi ko naman, queen with quality. Hindi ko naman sinasabi si Porcil walang quality ha. Kayo na ang bahala mag-isip doon. Kasi ang nasasabi kong queen with quality, kasi nakita naman talaga natin yung quality talaga ni Antonia Porcil. Kakaiba talaga. Magaling pagdating sa communication skills, talagang very elegant kapag kumilos sa entablado, kung paano manamit, styling, talaga naman masasabi mong kakabog at kumakabog. And then, nandoon din at the same time, iisipin mo din sa kanya na talagang delicate, yung kumbaga yung quality ng pagiging isang kandidata ni Antonia, talagang nandoon bilang reyna, di ba? So, masasabi mo na pwede talaga niyang masungkit ang corona ng Miss Universe anytime. Kasi, kung iisipin mo, yung kanyang communication skills ay talaga namang magaling namang magsalita, marunong namang magsalita. At masasabi mo na hindi din basta-basta, di ba? So, yon. So, lalo na kapag naka-jackpot siya ng mga tanong na alam niya kung paano sasagutin, and then present niya yung sarili niya ng maayos sa Miss Universe. And ayun yung nakikita kong gagawin ng Thailand. To be honest, noon pa man si Perswang na si Antonia Porcil, noon pa, sinasabi naman na natin talaga na dapat siyang sumali ng Miss Universe. And then, kung siya ang sasali ng Miss Universe, hindi imposible na masungkit niya ang corona ng Miss Universe. So, malaki yung chance. Ando doon yung talagang masasabi natin na 80% mananalo, 20% possible na hindi manalo. So, ganun yung kalayo talaga yung hindi mo masabing 50-50. Depende sa ipe-present niya. Yun na lang talaga. Depende kung paano siya lalaban. Kasi ang problema din minsan kay Antonia Porcil, kung confident yung pag-uusapan, ayun yung parang wala siya. Na hindi mo malaman kung 100% ba siyang confident. Kasi minsan, pag titignan mo siya, parang anlamya, parang may kinakatakutan na hindi mo maintindihan. Hindi ko alam kung expression ko lang yun sa kanya. Pero kasi yun kasi nafe-feel ko kahit yung nakita ko siya in person, hindi mo siya masasabi na, wow, very strongest candidates. Hindi katulad ni Catriona Gray na talagang pag nakita mo siya sa person, oh my God, mapapawaw ka talaga ng todo-todo. Eto hindi. Medyo nandoon na mag-aalinlangan ka sa kanya. Kaya hindi ko rin talaga ma-sure kung sure win siya sa Miss Universe. Pero ang masasabi ko, malaki talaga yung chance nila. Nandoon talaga 80% na pwede sila ang manalo ngayong taon na to dahil si Antonia Porcil. So, yon. So, possible din ba na ma-Perswang itong si Antonia dito sa Miss Universe? Oo naman, doon din yung posibilidad. Kasi sabi ko nga, 20% pwedeng hindi siya manalo kung hindi siya magpipresent ng maayos at kung hindi niya ibibigay talaga yung 100% na caliber na kailangan ng Miss Universe na makuha sa kanya. So, pwede di siya matulad kay Perswang na parang hanggang semifinals lang. At yun yung nakakalungkot kasi kapag nangyari yun sa Thailand, I think may hirapan na talaga ang Thailand manalo ng Miss Universe.
Kasi parang feeling ko, ito na talaga yung pambato nila na the best of the best. Parang feeling ko, mahihirapan pa silang kumuha ng kandidata na pwede nilang ilaban ng Miss Universe after Antonio Forcil na talagang sure win. Kapag hindi nanalo si Antonio Forcil this year, parang matagal pa bago manalo ang Thailand sa Miss Universe. So yon. So I think ito na talaga yung the best na bala ng Thailand para sa laban ng Miss Universe si Antonio Porcel. And I think hindi naman nagkamali ang Thailand sa pagpili kay Antonia na i-represent nila sa Miss Universe ngayong taon na to. So, do you agree guys? So, yon yung aabangan natin. So, sana talaga makuha ni Antonio Porcel ang corona. Kasi kung hindi, mahihirapan na silang manalo talaga ng Miss Universe. So, parang paliit ng paliit yun sa chance nila to get the crown. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi nyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa Samsung TV. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam. Thank you guys.